So for today, ang topic natin ay tungkol doon sa communication, okay? Kung gaano kahalaga siya sa isang relationship, lalo na kapag meron kayong pinagdaanan katulad nito, yung nagloko yung mga asawa ninyo. How is communication important? How does it change dun sa, why is it called a game changer dun sa isang relationship? Alam nyo, bago nagloko yung asawa ko, isa yan sa tingin ko naging kulang sa amin kung bakit nagkaroon kami ng problema, ganyan. Pero, of course, naiintindihan ko yung mga magsasabi na hindi yun enough na dahilan, but then it already happened. So anyway, ngayong araw na to, isang perfect example ng communication kung bakit napakahalaga niya. Ngayong araw na to, nag-away kami ng asawa ko. Pero, siguro mga 1 week ko nang napapansin na bakit parang ganon? Ang bilis niyang araw-araw kami nag-uusap dahil nga kailangan naming araw-araw mag-usap dahil nga syempre, yun nga pumapasok doon yung commitment namin to help each other. Isang way yun para matulungan namin ang isa't isa, para matulungan niya ako to feel secured is for him to call me every single day. Nagagawa naman niya yon. Pero napansin ko lately na para bang feeling ko kinakat short niya lagi yung usapan namin. Parang feeling ko nagko-comply na lang siya dun sa commitment na yon, pero walang sincerity. Yun na yung nararamdaman ko noong mga panahon na yun. So, ino-observe ko lang, ang tumatakbo sa utak ko, parang, hala, siguro tatawag lang siya. Tapos, yan na, baka meron siyang ibang kausap. Feeling ko, bakit sa akin, short lang siya makikipag-usap? Baka sa iba, mahabang oras siya nakikipag-usap, mga ganon. Kasi ang mga usapan namin, mga 30 minutes, 20 minutes, ganyan. So, anyway, later on, pag-uusapan natin yan. But then, kanina, bigla na lang ako nag-breakdown at sinabi ko sa kanya kung ano yung nararamdaman ko. Sinabi ko sa kanya how I was feeling, kung ano na yung tumatakbo sa utak ko. And then, at first, medyo nainis siya kasi yung unang bungad ko sa kanya was somehow parang nagdududa na, may speculation na sa utak kong tumatakbo. Kumbaga may kunting conclusion na napumunta sa utak ko. At ang bungad ko kasi sa kanya, sinong kausap mo? Saan ka galing? Ganyan. Tapos sabi niya, nagkwentuhan daw sila ng mga ka-workmate niya after nilang kumain. Tapos sabi ko sa kanya, sino? Sino yung mga yon? Tinanong ko isa-isa. Tapos wala akong marinig na babaeng name. Malay ko ba, babae pala yung sinasabi niyang isang ganito. Hindi ko kasi in-specify. So kailangan i-specify ko. So, wala kang babaeng kasama. Ganon. Na medyo, papunta sa away na yung pagtatanong ko sa kanya. So, that's one answer dun sa nagtanong sa akin kung nag-aaway pa ba kami ng asawa ko. Yes po. Napag-aawayan pa namin yung mga bagay-bagay na yon. But just let me continue this para malaman nyo kung bakit ko nasasabi na kahit ganon, ang importante may progress. Okay, so yun na nga. Papunta na sa away. And then, ang kagandahan sa kanya, sinabi niya sa akin, bakit ano bang problema? Tapos yun, nag-breakdown ako, sinabi ko sa kanya kung ano yung nararamdaman ko. Doon pa lang ako kumalma, at doon pa lang ako nag-switch doon sa commitment ko na kailangan magtulungan pala kami. So, at first, parang, yun nga, maybe it was the evil, anyway, natempa ko magalit nung una, and then nag-switch pa rin ako. Pinili ko pa rin na maging kalmado at sabihin sa kanya how I really felt. And alam niyo ang kagandahan, dito ko na masasabi sa inyo kung ano ang kagandahan ng communication. So sinabi ko sa kanya exactly kung anong nararamdaman ko, kung anong iniisip ko at anong nararamdaman ko sa iniisip kong yon, kung anong interpretation ko sa mga actions niya. And then he had a chance to explain it to me. Bakit nga ba ganon? So sabi niya sa akin, best kasi ganito yan. Dito sa barko kung saan ako nandito ngayon is mas matrabaho. Unlike doon sa dati kong barko. Sabi niya, mas maliit tong barko namin pero mas mabusisi yung mga trabaho. Plus, mas madami yung tao. Sabi niya, and also, magkaiba tayo. Biglang nag-change yung time zone namin. Nag-forward, basta, kung isa kang asawa ng seaman, maintindihan mo yon. Kasi meron silang tinatawag na forward ng 2 hours, forward ng ganyan. Nag-iiba yung oras nila. So, yun nga daw. Kaya kung minsan kailangan niya matulog ka agad, ganyan. And at the same time, sabi niya, baka doon ka din na tataka
isa rin na nakakadagdag sa pagdududa mo, yung oras. Kasi nga, nandito kami sa Middle East ngayon. Kaya nag-iiba-iba yung oras, sabi niyang ganyan. And then, so doon ko na lang na-realize na okay pala. Kumbaga, siya rin naman nag-a-adjust. Yun nga lang siguro, sa sobrang gusto niyang makatulog, ganyan, hindi na niya, parang akala niya siguro maintindihan, ang nasa isip niya all this time is, naintindihan ko yung mga bagay na yun kasi dati namang naiintindihan ko. Hindi niya na-realize na iba na pala yung pakiramdam ko. Which is, at least na-resolve naming dalawa how we feel. We both feel. Na-resolve na-solve namin yung problema wherein ako nagdududa ako sa kanya, wherein hindi ko naman dapat siya pagdudahan. Na-explain niya yung side niya at naintindihan ko yon. Pinili kong intindihin yon. In the same way na naintindihan niya yung side ko at pinili niyang maging kalmado at mag-apologize. Yes, he did apologize. Ililink ko sa inyo yung mga konting mga parts ng conversations namin kanina. Tapos, alam nyo, doon nakakatuwa kasi Nakakatuwa kasi yung pakiramdam na gano'n na hindi na katulad ng dati na wala talaga. Pareho kaming walang gustong pakinggan sa isa't isa. Pareho kaming gustong mag-away na lang kami. Dahil ang thinking ko, hindi mo ako naintindihan Hindi mo naintindihan kung anong nararamdaman ko. Siya rin, hindi mo ako naintindihan. Ganon yung itsura namin dati. Unlike ngayon. So, dito na pumapasok yung sinasabi ko sa inyo na there is no perfection in moving on, but there is progress. And once you stick to that and make a commitment to keep on being motivated by the progress, magiging successful talaga kayo. And an example is, kaming dalawa mag-asawa ngayon. So, sinabi ko sa kanya how I felt. Okay, anong magandang nangyari? Na-end na yung pagdududa ko, yung insecurity ko na meron na naman siyang ginagawang masama, ganyan. Next, na-explain niya yung side niya para maintindihan ko naman siya kung anong pinagdadaanan niya doon, kung ano yung adjustment na ginagawa niya doon. Next is, naayos naming dalawa. Hindi namin kinailangang matulog na nag-aaway. We were able to be matured enough and responsible enough to show each other, to make an effort for each other, to understand each other's side of the story. So, yun yung kagandahan. Unlike, di ba, dati kasi is, mas naniniwala ako dun sa tumatakbo sa utak ko na mga negativity. Especially, inire-relate ko yon sa mga napapanood ko, sa mga naririnig ko, ganyan. In the same way sa kanya, mas iniisip na lang niya na, hay nako, hindi, kahit mag-explain ako sa'yo, hindi mo rin naman ako maintindihan, so hindi na lang ako mag-explain. Hindi maganda yon, diba? Hindi magandang hindi mo marinig sa kanya. It's so not good to have words that are unspoken. Communication is really very important in a relationship. And I am very happy to tell you guys that today, we were able to prove that we have that kind of communication. We still allow communication in our relationship. Kaya, natutulungan namin yung mga sarili namin to keep that relationship intact, to be able to have that kind of relationship na gusto namin para sa marriage namin. And nakakatulong talaga siya ng malaki. So, yun lang. I hope nakatulong tong video na ito sa inyo. I would really appreciate it if you hit the like, send a comment, share it to those people that you know, or especially if you subscribe to my channel. Always keep in mind to think positive and continue to choose to empower other people and cut down the toxic people in your life.